Pakinggan po natin itong pahayag ng pagsang-ayon o pagsuporta ni Atty. Leni sa polisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. At pag-usapan po natin. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. Alam niyo, isa sa mga pinaka-importanting i-consider ko kung bakit ko binoto si Atty. Leni Robredo ay dahil dun sa West Philippine Sea platform niya, yung plataforma niya o yung magiging foreign policy niya. At yan po ang isa sa mga reasons kung bakit sinusuportahan ko na rin ngayon si PBBM dahil kahawig po ng foreign policy ni PBBM ang magiging foreign policy na Atty. Leni. Yung foreign policy po ng Pangulong Marcos Jr. para po sa akin nakakabuti yan sa Pilipinas. Yung kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, yung diplomatic ties natin, pinaiigting, yung pakikipagkalakalan natin, mas lalong pinayayabong, yung pakikitungo niya sa iba't ibang bansa na hindi po nagawa ng nakaraang administrasyon. Para po kasi sa akin, nakapokus lamang po sa China yung nakaraang administrasyon. Ngayon, nakikita ko po na inaayos ng Pangulong Marcos Jr. ang ating relasyon sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Para po sa akin makakabuti yan sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Dahil marami pong OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang bansa, at marami pong Pilipino na nakatira sa iba't ibang bansa. Sa totoo lang, mapapalakas po natin ang ekonomiya natin kung maayos po ang relasyon ng kalakalan natin sa iba't ibang bansa. Yung diplomatic and economic relationship natin sa iba't ibang bansa, makakatulong po yan para mag-boom ang ating ekonomiya. Siguro sa ngayon, sinasabi nyo, hindi pa nararamdaman, pero in the long term, mararamdaman po natin yan. Kung nagtuloy-tuloy lang sana yung policy ni Pinoy noon na ang ganda na ng kalagayan ng ekonomiya natin. Kung nagtuloy-tuloy lang sana yon, baka ngayon tayo po ay nasa komportable at maayos na pamumuhay na. Kaso parang nag-back to zero po tayo no? Kaya ngayon, inaayos ulit ng Pangulong Marcos Jr., ginagawa niya ang dapat gawin para sa ikabubuti ng bansa. Kung hindi man natin pa nararanasan ngayon, ako po ay confident po ako na kapag ito'y nagtuloy-tuloy, yung ganyang maayos na pakikitungo sa iba't ibang bansa, maayos na approach, no? At inuunang interes at seguridad ng bansa natin. Kapag po yan ay tuloy-tuloy, yung papalit sa Pangulong Marcos Jr. ay ganun din po ang approach at ang mga polisiya. Dadating po ang panahon na pare-pareho po natin mararanasan ang komportableng pamumuhay dito sa bansa natin na hindi na po natin kakailanganing magtrabaho abroad, no? Sana tuloy-tuloy yung ganyang uri ng polisiya. Going back po dun sa naging pahayag ng Atty. Leni, ako po isang ayon sa sinabi niya na maayos po ang polisiya ng Pangulong Marcos Jr. pagdating sa West Philippine Sea. Yun po yung tamang gawin. At majority po ng mga Pilipino ang sumasang-ayon din at sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno pagdating sa mga polisiya nito sa West Philippine Sea. Gusto ko lang din pong i-take ang opportunity na ito na magpasalamat kay Atty. Leni Robredo dahil kahit po natalo siya, hindi niya iniistorbo ang pagtatrabaho ng Pangulong Marcos Jr. Hindi siya nagsasabi ng mga masasakit na salita or hindi magagandang ginagawa para, alam niyo na, magulo, no? Or mawala sa focus ang Pangulo. Nagpapasalamat ako dahil nagpapahayag pa siya ng suporta at pagsang-ayon sa mga polisiya ng Pangulo. Nagpapasalamat ako dahil hindi siya nagiging dahilan para malito or magkawatak-watak ang mga Pilipino. Nagpapasalamat ako dahil nagiging instrumento pa siya at nagiging kabahagi sa pagtulong sa mga Pilipino sa pamamagitan po ng kanilang Angat Buhay NGO. Maraming salamat Atty. Leni Robredo dahil nagiging maganda kang ehemplo sa aming mga kakamping, sa aming mga Pilipino na sumusuporta sa iyo. Na kapag maayos naman ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan, dapat itong sang-ayunan, dapat itong suportahan. At kapag ganyan po tayo, na kapag alam nating tama ay sinusuportahan at mali ay nilalabanan, at mali ay inaayawan at iniiwasan, hindi sumasama, kapag ganun po tayong lahat ng mga Pilipino, iisa lang po patutunguhan natin, pag-unlad po ng bansa natin. Tama po yung sinasabi ng maraming Pilipino na tapos na yung eleksyon Ngayon, unahin na natin ang Pilipinas at magsama-sama na tayo para paunlarin ito. Gusto ko lang din pong bigyan ng reaksyon itong naging pahayag ng Pangulo kasi iniintriga siya ng mga DDS na kung maaalala nyo, sinabi ng Pangulo na hindi niya kilala si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Tapos pinalutang yung mga pictures na kasama niya, no? Na magkasama sila. Ito po ang naging tugon ng Pangulo. Babasahin ko po sa inyo para maliwanagan po tayong lahat, no? Lalo na yung mga DDS na nang iintriga. Sabi ng Pangulo,
President Bongbong Marcos says his pictures with Bamban Mayor Alice Guo doesn't mean anything. Lahat naman ng humihingi ng selfie, hindi ko naman hinihindian, so it doesn't really mean anything. So kung matatandaan nyo, sinabi nga po ng Pangulo na hindi niya kilala si Mayor Bamban, ano? Taga-Norte ang Pangulo, di ba? At ang Tarlac sa Norte, kung di ako nagkakamali. Most likely, kilala nga po ng Pangulo ang mga LGU officials dyan, ang mga mayor, governor, ano? At sinabi niya na hindi nga po niya kilala si Mayor Alice Guo. Naniniwala po ako sa kanya, sa totoo lang. At tama po yung sinabi niya na hindi dapat iniintriga or ginagamit yung mga pictures na lumutang sa social media na magkasama sila ni Mayor Guo. Hindi yung dapat gamitin laban sa kanya dahil totoo naman, noong panahon ng eleksyon, ang dami, sandamakmak ang nagpapapicture sa mga politiko. Hindi lang sa Pangulo, pati kay Atty. Leni Robredo. Mga politicians, mga LGU officials, mga supporters, no, mga botante, sobrang dami. So malalaman mo pa ba kung sino yung nagpapapicture sa'yo? Malalaman pa ba ng Pangulo na in the future, yung mayor pala, yung Mayor Guo na nagpapicture sa kanya ay masasangkot sa anomalya sa Pogo? Di ba hindi? No? So, kayong mga DDS kayo, wag niyong gamitin yung picture ng Pangulong Marcos Jr. na kasama si Mayor Guo para sabihin matagal na silang magkakilala. Naniniwala ako sa sinabi ng Pangulo na hindi niya kilala si Mayor Guo. At hindi ibig sabihin na may picture sila ay personal na niyang kilala or matagal na silang magkakilala. Hindi po totoo yan. Napakababaw po na dahilan sasabihin na may picture. Again, public personality ang Pangulo at sandamakmak ang nagpapapicture sa kanila. Kahit sa mga senador, mga congressman, sandamakmak ang nagpapapicture sa mga yan. Lalo-lalo na sa panahon ng eleksyon. Kaya hindi mo talaga malalaman kung sino yung nagpapapicture sa'yo, kung mabuting tao ba yan or masama. Kung yan ba may hindi magandang background, or kung yan ba ay sangkot sa mga anomalya sa Pogo. Hindi niya malalaman yun. Ano? So, kaya mga DDS, kayo-kayo lang ang sumasakay sa pang-iintriga nyo. Hindi niya magagamit ang mga larawan na iyon laban sa Pangulo. Dahil tama ang sinabi niya, hindi porket nakapagpa-picture ay magkakilala na sila ng personal. At mismong Pangulo po ang nagsasabi na dapat imbestigahan ang mayor ng Bamban, Tarlac. Ngayon, pakinggan po natin itong patutsyada, no? Ang tila pang-aasar, no? Or tila pang-iines nitong ni Mr. Real Talker, Lods Chinito, sa ating naging rally no May 17 sa Liwasang Bonifacio. Pakinggan po natin yung sasabihin niya at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Ano ba naman yan? Kayo-kayo na nga lang. Pilitan pa. Sige na, lumapit na kayo. Sorry okay naman, no? Pero sana, pinagpaliban nyo na. Kung alam nyong maliit lang kayo, pinagbaliban nyo na. Kasi alam nyo, tingnan nyo yung feedback. Diba? Actually, mas naaawa kami sa inyo kasi kitang-kita natin. Konti na lang ang naniniwala at nauuto nyo. Bilang reaksyon, alam mo, Lods Chinito, Mr. Real Talker, imbes na utopagin mo yung aming rally, no? Imbes na inisin mo kami at kaawaan, sabi niya kasi naawa siya sa atin no? At sabi niya, kukunti na lang daw yung naniniwala sa atin. Imbes na kaawaan mo kami, kaawaan mo yung sarili mo dahil ikaw yung may kasong kinakaharap, no? Paghandaan mo yon. Kung sino man may nakakaawa dito, ikaw yon dahil ikaw yung may kasong kakaharapin. Siguro dapat paghandaan mo yon kasama yung abogado mo para malaman nyo kung ano yung magiging sagot nyo. Dahil kapag natalo ka dyan, panigurado magbabayad ka ng malaki kay Senator Trillanes, no? Yun naman ay suggestion ko lang, no? Imbis na inis ka, asarin mo kami, at maawa ka sa amin, yung sarili mo muna ang unahin mo, no? Pero at the end of the day, ikaw yan. Kalayaan mong gawin kung anong gusto mong gawin at kalayaan mong sabihin kung anong gusto mong sabihin. So, yun lamang mga kababayan. Ano pong masasabi niyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Ilagay niyo lang po sa comment section below at huwag niyo kalimutan i-like ang video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.